Sinasabi ko sa iyo, Luis, sabi ng matalik kong kaibigan na si Janet. Hek, tipikal na lalaki, maririnig niya ang iyong panukala at iisipin niya kung ano ang makukuha niya. Hindi ko gusto ang ideya na makasama siya sa iba, tugon ko. Janet, hindi ko sinabi na makikipagtalik siya sa kahit sino, Luis. 40 na siya at lampas na sa kanyang kalakasan. Sa tingin mo ba talaga na maglilibang siya ng mga 20 anyos tuwing weekend? Mananatili siya sa bahay kasama ang mga bata at maaari mong mabuhay ang iyong pinakamagandang buhay. Sa tingin mo ba na hindi iyon babalik sa akin? Tanong ko, habang nakatingin sa aking mga kaibigan at katrabaho. Luis, desperado si James na makasama ka sa kama, sagot ni Annie. Sa pamamagitan ng paghingi nito, magsasaya ka lang sa kanya nang hindi nakukonsensya, dagdag ni Marie. Ang iyong asawa ay abala sa pagtatrabaho, mga bata, panatilihin mo lang siyang naaaliw paminsan-minsan at hindi siya maghay-hinala. Habang mas nag-uusap kami, mas maganda ang tunog nito. Ako ay masayang kasal kay Mark sa loob ng 18 taon, na may 2 anak, 1 bahay, at taunang bakasyon. Kami ay nagtrabaho ng husto at sa pangkalahatan ay masaya, ngunit habang papalapit ako sa 40, naramdaman ko na may kulang. Gusto ko ng kilig. Mahal pa rin ako ng aking asawa at isang romantiko, ngunit ako ay nababagot. Iyon ay nang imungkahi ni Janet ang mga bagong posibilidad. Ang aking mga kaibigan sa trabaho ay nag-usap din tungkol sa mga modernong relasyon. Hindi ako sigurado kung papayag ang aking asawa, ngunit patuloy akong kinukumbinsi ng aking mga kaibigan. Nang gabing iyon, nagpa siya akong kausapin siya. Kakausapin ko siya bukas ng gabi pagkatapos ng hapunan, sabi ko sa kanila. Magiging maayos iyon, tiniyak sa akin ni Janet. Hek, magpapasalamat siya, at kung kailangan mo ng tulong, isa sa amin ang maaaring magpanatili sa kanya na naaaliw. Hindi ko gusto ang ideya na ang aking mga kaibigan ay kasama ang aking asawa, ngunit kung nangangahulugan iyon na maaari akong magkaroon ng aking sariling mga kasintahan, tatanggapin ko ito. Ang ideya ng mga kasintahan ay tila nakakaakit. 3 kasintahan lamang ang nagkaroon ako bago si Mark, at wala sa kanila ang nagtagal. Hindi ako nagkaroon ng one-night stand, ngunit pinaalalahanan ako ng mga batang lalaki sa trabaho na ako ay kaakit-akit pa rin. Ito ay nagpataas ng aking tiwala sa sarili. Pag-uwi, walang hinala ang aking asawa. Nang yakapin niya ako, wala siyang ideya kung ano ang darating. Nag-alala ako tungkol sa resulta at nagpatulo ng ilang kinakabahang luha. Ang susunod na araw ay Linggo, at palagi kaming gumagawa ng isang masayang bagay bilang isang pamilya. Gayunpaman, mas gusto ng aming mga teenager ang kumpanya ng kanilang mga kaibigan. Ang hapunan ay nakakadismaya dahil ang mga bata ay nasa kanilang mga telepono. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang tanging bagay na nakakaabala sa akin ay ikaw, sabi ng aking asawa. Nakonsensya ako sa pagkaalam kung ano ang itatanong ko sa kanya mamaya. Ang hapunan ay nagpatuloy gaya ng dati. Ipinatupad ni Mark ang panuntunan na walang telepono, na sa huli ay pinahalagahan ng mga bata. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ko sa mga bata, kailangan kong kausapin ang iyong ama. Hindi ito para sa maliliit na tainga. Magkakaroon ba kayo ng isa pang anak? Tanong ng aming anak na babae na may pananabik. Hindi. Walang ganoon, sabi ko, habang nakikita ang pag-usisa sa mukha ng aking asawa. Ito ay mahalaga. Hindi niya alam kung ano ang aasahan, ngunit ibinuhos ang pareho naming isang baso ng alak at umupo sa tapat ko, tahimik ngunit nakikinig. Bagaman karaniwan na isang extrovert, siya ay maaaring maging tahimik at mapag-isip, na nabubuhay sa pamamagitan ng moto, manahimik at isipin na isang hanggal, magsalita at alisin ang lahat ng pagdududa. Kinalap ko ang aking mga saloobin. Masaya ka ba? Tanong ko. Sa ano? Sagot niya. Sa lahat. Ang ating buhay. Mayroon akong mapagmahal na asawa, 2 magagaling na anak, isang magandang tahanan. Nakatira kami ng komportable at may magagandang karera at mga kaibigan.
Maayos ang ginagawa namin. Natutuwa akong isipin mo iyon, ngunit ako ay nababagot. Si Mark ay tahimik sa loob ng 1 minuto, pagkatapos ay sinabi, ikaw ay nababagot. Oo, mahal kita, ngunit kailangan ko ng higit pang kagalakan. Hindi ba ako sapat? Hindi ito tungkol sa iyo, Mark. Ito ay tungkol sa aking mga pangangailangan. Ako ay nakikipag-usap sa mga kaibigan at sinasaliksik ang mga tradisyonal na relasyon ay umuunlad. Huwag mo akong bigyan ng bagong kikay na kalokohan, sabi ni Mark. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo. Gusto ko ng isang bukas na kasal, Mark. Gusto kong makipag-date sa ibang mga tao. Nagbago ang kanyang mukha, ang galit ay kumikislap sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang baso ng alak. Maaari mo bang ulitin iyon? Gusto ko ng isang bukas na kasal upang maaari kaming makipag-date sa ibang mga tao. Isipin mo, maaari kang makasama ang mga batang babae. Tahimik siya, malinaw na nabalisa. Hindi pwede, angal niya. Gumawa kami ng mga panata na itakwil ang lahat ng iba pa. Sineseryoso ko iyon. Ginawa mo ba, Mark? Sineseryoso ko pa rin ang aming mga panata. Ngunit ang mga bagay ay maaaring magbago. Maaari pa rin naming mahalin at parangalan ang isa't isa, ngunit kailangan ko ito. Nasaktan siya ng mga salitang iyon. Kumuyam ang kanyang panga, galit sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya. Tumayo siya at naglakad papunta sa likod na pintuan. Saan ka pupunta? Tanong ko. Para mag-isip, sagot niya. Sinabi lang sa akin ng aking asawa na gusto niyang makasama ang ibang tao. Hindi ko gustong mapalapit sa kanya ngayon. Bumigay ang kanyang boses habang siya ay umalis, na tinatawag akong isang bayaran. Hindi ko siya nakita sa buong gabi. Kinabukasan, ang kanyang panig ng kama ay hindi nagalaw. Naligo ako at nagpunta sa trabaho, na natagpuan ang aming mga anak sa almusal, ngunit walang senyales kay Mark. Nasaan ang iyong ama? Tanong ko. Umalis siya ng maaga para magtrabaho, sagot ng aming anak na babae. Sinabi niya na baka gabihin siya, dagdag ng aming anak na lalaki. Sa unang pagkakataon sa aming kasal, umalis siya nang hindi ako hinahalikan. Hindi ito kaaya-aya. Sa trabaho, tinext ko siya na mahal ko siya, iniiwasan ang pagbanggit sa talakayan kagabi. Sinubukan ko siyang tawagan sa tanghalian, ngunit ito ay napunta sa voicemail, kaya nag-iwan ako ng isang matamis na mensahe tungkol sa pagmamahal sa kanya at pagtanda ng magkasama. Nang gabing iyon, wala ang kanyang sasakyan nang dumating ako. Natakot ako na baka nasa isang bar siya na nagpapalunod sa kanyang mga kalungkutan, ngunit umuwi siya ng medyo huli. Walang halik, isang maikling pagbati lamang bago mawala sa labas. Ang aming mga anak ay tila hindi napansin. Sa hapunan, nakipag-usap siya sa kanila gaya ng dati ngunit halos hindi ako kinausap. Pagkatapos ng hapunan, hiniling niya sa mga bata na pumunta sa kanilang mga silid, na sinasabi na kailangan niya akong kausapin. Sa pagkakataong ito ay walang alak. Umupo siya sa tapat ko, malinaw na nabalisa. Alam kong hindi mo ito palalampasin, Luis, sabi niya. Pinupuno ng iyong mga kaibigan ang iyong ulo ng kalokohan. Sinasaliksik ko ang mga bukas na relasyon ngayon. Alam ko kung sasabihin kong hindi, darating ka sa puntong magloloko ka sa akin. Sa alinmang paraan, matatalo ako. Itinaas niya ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Okay, panalo ka, ngunit kailangan namin ng mga patakaran. Walang mga lalaki sa aming bahay, hindi ko gagawin iyon, tiniyak ko sa kanya. Ang aming kama ay mananatiling sagrado. Dapat gumamit ng proteksyon ang mga kasintahan hanggang sa masuri para sa mga STD. Hindi ko gustong makipag-date o makita ang iyong mga kasintahan. Kung nakasama ka ng isang tao, magkakaroon kami ng mas kaunting kasiyahan ng magkasama mula ngayon. Hindi ako responsable para sa iyong mga pangangailangan sa romantiko, emosyonal, o pisikal. Naiintindihan mo ba? Naabala sa mga iniisip tungkol sa potensyal na pag-ibig, hindi ko lubos na naunawaan ang ibig niyang sabihin.
Naipaisip ko na makikipag-date ako sa loob ng 1 taon o 2, pagkatapos ay babalik sa aming normal na buhay. Tumayo siya, nawala ang kanyang galit, ngunit napalitan ng paghamak. Nakakita ako ng sakit sa kanyang mga mata at alam ko na kasalanan ko ito, ngunit naalala ko ang payo ng aking kaibigan na maging makasarili minsan. Sa huli ay malalampasan niya ito. Hindi siya natulog sa gabing iyon. Mag-isa, nag-download ako ng mga dating app, lumikha ng isang profile, at naghintay ng mga mensahe. Pagkatapos ay tinawagan ko si Janet. "So, kamusta?" tanong niya, na nasa sabik. Pumayag siya, ngunit hindi siya masaya. Nasugatan ang kanyang ego, ngunit haharapin niya ito. Ang mga batang lalaki ngayon ay mahusay, o baka swerte lang ako. Alam ko na sabik si James sa trabaho na makasama ako. Sa natitirang bahagi ng linggo, malamig ang mga bagay sa bahay. Malamang na napansin ng mga bata na halos hindi ako kinakausap ng aking asawa, ngunit hindi nila ito binanggit. Bumalik siya sa aming kama ngunit walang ipinakitang pagmamahal, nagsasabi lamang ng "magandang gabi" nang walang pagyakap o paghalik sa akin. Noong Biyernes ng umaga, sinabi ko sa kanya na lalabas ako kasama ang mga babae sa gabing iyon. Humagulgol siya ng mahina, binigyan ako ng tingin na nagsisimula kong makilala, pagkatapos ay kinuha ang kanyang bag at umalis nang walang isa pang salita. Nag-impake ako ng isang bag sa kaso ng isang malaking away. Hinalikan ko ang mga bata at sinabi sa kanila na baka gabihin ako sa pag-uwi. Sa trabaho, tuwang-tuwa ang aking mga katrabaho tungkol sa aking mga plano. Ipinakita ko sa kanila ang aking pamalit na damit at tumaas ang pananabik. Nagpadala ako ng isang larawan kay Janet, na tiniyak sa akin na may mangyayari sa gabing iyon. Ginugol ko ang hapon sa pagsasabi sa 3 batang lalaki na mayroon na akong pahintulot na maglaro palayo sa bahay. "Seryoso ka?" tanong ni James nang anyayahan ko siya para uminom. "Pumayag ba ang iyong asawa? Huwag mo siyang banggitin. Alamin mo lang na ako ay nasa pinakamalapit na bar kasama ang aking mga kaibigan. Kung dumating ka, baka kailangan mo akong samahan." "Anong bar?" tanong niya nang may kumpiyansa. Sinabi ko sa kanya, at ngumiti siya, na sinasabing makikita niya ako doon. Pagkatapos ng tanghalian, bumulong ang isang katrabaho, "Talaga bang lilibangin mo si James sa lalong madaling panahon?" "Bakit hindi? Pumayag ang aking asawa, kaya hindi ako nagsasayang ng oras." "Nasa Tinder ka?" Tumawa ako. Napakarami kong interes sa isang araw. Gusto ng mga batang lalaki ang mas matatandang babae. Hindi kaya ng aking asawa na makipagkumpitensya sa iyon. At paano niya ito pinangangasiwaan? Hindi namin pinag-uusapan iyon. Nanatili siya sa bahay kasama ang mga bata. "Mukhang patas ba iyon?" Ngumiti siya. "Sino ang nagsasabi na ito ay patas? Pumayag sila dito. Kung hindi sila makahanap ng ibang mga babae, iyon ang problema nila. Hindi ako sigurado kung maghahanap pa ang aking asawa ng ibang babae. Siya ay monogamous, kaya ang kanyang kasunduan ay kakaiba." Sinubukan kong tumuon sa trabaho ngunit patuloy na nagte-text kay Janet. Sa 5 p.m., nagpalit ako ng damit, naglagay ng mas maraming makeup, at nakilala si Janet at ang mga babae. Sa lalong madaling panahon ay napapaligiran kami ng mga batang lalaki, at lumitaw si James, na nasa sabik na makita ako. Nakahanap kami ng isang booth at nag-usap. Nang imungkahi ko na pumunta kami sa aking nakabok na silid sa hotel, halos hinailan niya ako palabas sa mga paghihiyawan para sa aking mga kaibigan. Nagmadali kaming magyakapan sa silid ng hotel. Pagkatapos, naligo ako, nagbihis, at nag-check out, na hindi pinapansin ang mapanghusgang tingin ng receptionist. Sa bahay, natagpuan ko ang silid tulugan na walang laman at si Mark sa pag-aaral. Hinahawakan siya ng malumanay, nagising siya at sinalubong ang aking tingin na may malamig, walang emosyong mga mata. "Bumalik ka sa pagtulog, Luis," sabi niya, habang gumulong at hindi pinapansin ako. "Matutulog ka na ba?" "Nasa kama ako. Sinabi ko sa iyo ang mga patakaran, Luis.
Sa tingin mo ba ay ibabahagi ko sa iyo ang isang kama pagkatapos ng gabing ito? Sige, kung ganoon. Umirap siya. Pagbalik sa silid tulugan, nagpalit ako at natulog, na nalulungkot sa kanyang presensya sa tabi ko. Kung gusto niyang magmaktol at matulog ng mag-isa, iyon ang problema niya. Kung magpapatuloy ito, hindi ako uuwi. Sa unang ilang buwan, nilimitahan ko ang aking mga date night sa Biyernes at Sabado. Sinusubukang panatilihin ang aming relasyon, ngunit bihirang magbahagi ng kama sa akin ngayon, at napapansin na ng mga bata. Nang tanungin ko si Mark tungkol dito, binigyan niya ako ng isang nakakagulat na tingin at nag-alok na ipaliwanag sa kanila kung ano ang hiniling ko sa kanya na gawin. Pumayag ka dito, tutol ko. Sa ilalim ng pamimilit, angal niya. Magsasaya ka sa alinmang paraan, ngunit hindi kita bibigyan ng diborsyo. Hindi mo aalisin ang mga bata. Hindi ko kailanman sila aalisin, Luis. Sinisira ng iyong pag-uugali sila. Alam nila kung ano ang nangyayari. Hindi kita hahawakan ngayon. Hindi ko alam kung anong mga STD ang dala mo. Inalis ng kanyang mga salita ang aking hininga. Alam kong nabalisa siya, ngunit ang kanyang galit at pagkamuhi ay matindi. Naisip kong sampalan siya ngunit alam kong mas malakas siyang susuntok. Lumamig ang mga bagay sa pagitan namin. Kami ay isang kasal sa pangalan lamang. Wala kaming pagtatalik mula nang humiling ako ng isang bukas na kasal. Nalulungkot ba ako sa kanya? Oo, nalulungkot ako na umibig sa aking asawa at ang paraan ng paghawak niya sa akin, ngunit hindi ako handa na talikuran ang aking bagong pamumuhay. Halos tuwing weekend mayroon akong isang bagong date mula sa Tinder. Iminungkahi ni Janet at ng mga babae na magkita ng regular pagkatapos ng trabaho, kaya tumaas ang aking mga pamamasyal sa mga gabi ng linggo at katapusan ng linggo. Minsan hindi ako nakakauwi, nananatili sa bahay ni Janet o ng isang kaibigan kapag masyadong lasing upang ligtas na makabalik. Nagsimula akong mag-imbak ng mga damit sa trabaho o kay Janet upang makatipid ng oras. Pagkatapos ng 6 na buwan, may mga linggo na halos hindi ako umuuwi. Nabubuhay ako sa aking pinakamagandang buhay ngunit hindi ko napagtanto ang pinsala na ginagawa ko sa aking kasal at pamilya. Magsasabi ako ng totoo, mula sa simula, sa gabi na humiling ang aking asawa ng isang bukas na kasal, namatay ang pagmamahal ko sa kanya. Maaaring magtaka ang ilan kung paano ako maaaring mahulog sa pag-ibig pagkatapos ng 20 taon, ngunit ang pagkakanulo at kawalan ng paggalang ay maaaring gawin iyon. Sa ilang salita, niyurakan niya ang aming mga panata. Para bang isang dahilan upang manloko ng walang konsensya. Habang lumalamig ako sa labas, alam kong kailangan kong harapin ito ng mahinahon. Malinaw na sinanay siya ng kanyang mga kaibigan. Kailangan kong kausapin ang isang tao. Tinawagan ko si Emily. Hi, Mark. Hi, Emily. Okay, anong problema? Magkaibigan na tayo sa loob ng 35 taon, hindi mo ako maloloko. Lahat ay lumabas, lahat ng galit at pagkamuhi. Kinamumuhian ko ang aking asawa dahil pinunit niya ang aking puso. Hindi ko maalala ang aking eksaktong mga salita, ngunit hindi ito kaaya-aya. Nakaupo ka ba, Mark? Hindi. Umupo ka. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Hindi ito magiging tulad ng sitwasyon ko kay Adam. Kailangan mong laruin ito ng iba. Umasa ka sa akin. Anong dapat kong gawin? Ang isang bahagi ko ay gustong lumayo, ngunit hindi ko maiiwan ang mga bata, at ang mga labanan sa pag-iingat ay bihirang pabor sa mga lalaki. Hindi ako magiging isang part-time na ama. Manatiling kasal dahil sa kaginhawahan. Patayin ang iyong mga emosyon. Huwag kang maging sandigan niya. Nakakasuka ang isiping makipagtalik sa kanya pagkatapos niyang makasama ang iba. Eksakto. Putulin mo ang iyong sarili sa kanya sa emosyonal, ngunit panatilihin ang bahay at mga bata. Tumutok ka sa iyong sarili at sa kanila. Pumunta ka sa gym, maghanap ng mga libangan, makipag-ugnayan muli sa mga kaibigan. Pinakamahalaga, nandyan ka para sa mga bata. Mga bata, maiintindihan nila kung ano ang nangyayari.
Tutuon siya sa kanyang sariling mga pangangailangan at maaaring umalis sa kalaunan. Paano kung mahulog siya sa pag-ibig sa ibang tao? Kung gayon ay kailangan niyang pumili, manatili sa pamilya sa pangalan lamang, o umalis. Ang isang bahagi ko ay gustong umalis ngayon, ngunit gusto kong manatili sa mga bata. Gamitin mo ang Grey Rock Method. Magpakita ka ng kumpletong kawalang interes sa kanya. Gawin mong hindi ka pakipakinabang ang mga pakikipag-ugnayan sa iyo. Itago mo ang iyong mga emosyon at panatilihing maikli at direkta ang mga pag-uusap. Gagana ba iyon? Malamang. Ang kanyang kahilingan ay nagpapakita ng kawalang interes sa iyo at sa pamilya. Tumutok ka sa mga bata. Kung magdiborsyo ka, hintayin mo hanggang ang pinakabata ay 18. Mamuhay bilang mga kapitbahay kung kinakailangan. Salamat, Emily. Palaging narito para sa iyo, Mark. Tumutok ka sa iyong mga anak at sa iyong sarili. Patawarin mo ba siya? Hindi. Magdidiborsyo kami sa huli. Sa ngayon, magiging roommates lang kami. Iyon ay isang magandang mindset. Huwag kang gumawa ng anumang hanggal. Hindi ako. Poprotektahan ko ang aking sarili. Saan ka matutulog ngayong gabi? Hindi sa kama ng mag-asawa. Bibisitahin kita sa lalong madaling panahon. Kakailanganin mo ng mga kaibigan para sa kung ano ang nasa unahan. Salamat, Emily. Isang bagay pa, Mark. Alam kong mahirap, ngunit kailangan mong samantalahin ito. Mamahalin ka ng mga babae. Ikaw ay matagumpay, malusog, at gwapo. Ikaw ay isang mahusay na ama. Pumunta ka sa mga date. Hindi ako sigurado. Isipin mo lang. Karapat-dapat ka rin sa kaligayahan. Ang pagiging Grey Rock ay mahirap, at nagalit ako kay Luis ng higit sa isang beses. Sa bawat pagkakataon, pinagsabihan ko ang aking sarili, ngunit nakuha niya ang gusto niya, kaya ano ang pakialam niya? Ang unang gabi na nanatili siya kasama ang ibang tao ay halos nagpabuwag sa akin. Nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na hilingin sa akin na sumama sa kanya sa kama. Bahagya kong napigilan ang aking sarili na ibuhos ang aking mga saloobin. Ang anumang natitirang pag-ibig sa kanya ay namatay ng gabing iyon. Palagi ko siyang aalagaan bilang ina ng aming mga anak, ngunit nawala na ang pasyon. Pinatigas ko ang aking puso, naghahanda para sa hindi maiiwasan. Kasunod ng payo ni Emily, tumutok ako sa aking sarili at sa mga bata. Ipinagpatuloy ko ang pagpunta sa gym, umupa ng isang personal trainer, at kumuha ng pagluluto para sa mga bata, na nakipag-ugnayan sa aking anak na babae. Nang magsimulang mawala si Luis sa mga katapusan ng linggo, humingi ako ng tulong sa aking nakababatang kapatid na babae. Ipinagmalaki niya ako sa pagtitiis dito ngunit naunawaan ng ipaliwanag ko na ito ay para sa mga bata. Dapat kang umalis kasama si Emily, sabi niya. Siya ang dapat mong pinakasalan. Nagbulungan ako na mas mahusay na huwag malaman kung kailan niya tinanong tungkol sa kinaroroonan ni Luis. Kailan ang huling pagkakataon na ginawa mo ito? Tanong niya. Wala ako sa mood na pag-usapan ito. Iminungkahi ni Emily na maghanap ng isang magandang babae para sa isang gabi. Tumawa ang aking kapatid na babae. Hindi bababa sa 3 sa aking mga kaibigan ang nagtatago pa rin ng kandila para sa iyo. Nagbabayad ang mga sesyon sa gym, tama ba? Mas fit ako kaysa dati. Kapag ginamit ko ang bag, iniisip ko siya o ang kanyang mga kasintahan hanggat hindi mo siya sinasampal. Kailan ang huling pagkakataon na nag-usap kayong dalawa? Noong nakaraang linggo sa hapunan. Pinag-uusapan lang namin ang mga bata. Ginugugol niya ang lahat ng kanyang oras sa kanyang telepono. Nakakita ako ng 3 dating app na may 12 ng mga mensahe. Wala na akong pakialam. Siya ay aking asawa sa pangalan lamang, isang ganap na bayaran. Nagbulungan ang aking kapatid na babae. Sumang-ayon ako ngunit hindi sinabi ng malakas. Si Emily ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko. Mahal ng mga bata si Aunt Emily. Habang ang kanilang ina ay nawawala sa kanilang mga buhay, pinahahalagahan nila ang mga regalo ni Emily, lalo na ang aking anak na babae. Maraming gabi na ginugol namin ni Emily,
minsan ay nagyakapan ngunit hindi higit pa. Daddy, bakit mo ito pinagtitiisan? Tanong ng aking anak na babae isang gabi sa hapunan. Paminsan-minsan pa ring umuuwi si Luis para sa hapunan ngunit hindi napansin na inilipat ko ang karamihan sa aking mga gamit sa kama ng mag-asawa. Oo, kinantsawan kami ng mga bata sa paaralan, ngunit nakisabay kami sa tinatawag nilang mom, dagdag ng aking anak na lalaki. Hindi lang kami ang mga bata na may diborsyado o kakaibang may asawa na mga magulang. Bamantong hininga ako, na sumulyap kay Emily, na binigyan ako ng isang mapanuring tingin. Ipinapaliwanag ba ng iyong ina kung ano ang nangyayari? Tanong ko. Hindi talaga. Sinabi lang niya na maaaring magbago ang mga bagay sa hinaharap, sagot ng aking anak na babae. Dad, hindi na kami maliliit na bata. Alam namin ang lahat mula sa internet. Sabihin mo na lang sa amin, sabi ng aking anak na lalaki. Hindi ka namin huhusgahan. Hindi bababa sa narito ka. Hindi ko na maalala ang huling pagkakataon na sinabi sa akin ni Mom ang tatlong salita. Pinunasan ng aking anak na babae ang kanyang mga pisngi, at agad siyang niyakap ni Emily. Hindi ako magdedetalye, mga anak. Binago ng iyong ina ang aming relasyon, at pumayag ako dahil kung hindi ay mawawala sa amin ang bahay at kayo. Mahal mo pa ba siya? Tanong ng aking anak na babae. Hindi. Sagot ko ng diretso. Namatay ang pagmamahal ko sa kanya nang humiling siya at ganap na nang umuwi siya ng gabing pagkatapos ng kanyang unang date. Mahal pa ba niya tayo? Tanong ng aking anak na babae, na pinipigilan ang mga luha. Yinakap siya ni Emily nang mas mahigpit at tumingin sa akin. Siyempre, mahal ka niya, sagot ko, ngunit parang nagsisinungaling ako. Nakakatawang paraan para ipakita ito, Dad, puna ng aking anak na lalaki. Napagtanto ko na bahagi iyon ng aking pagkakamali. Tingnan mo, mga anak, ang lahat ng magagawa ko ay patuloy na maging ama na palagi kong naging. Palagi akong nariyan para sa iyo. Maaari kayong umasa sa akin. Tumutulong din ang kapatid ko. Dagdag pa ni Emily, nandito rin ako para sa iyo. Niyakap siya ng mahigpit ng aking anak na babae. Kumislap ang mga mata ni Emily. Gusto niyang magkaroon ng mga anak ngunit hindi nagkaroon. Gusto ka namin, Emily, sabi ng aking anak na lalaki na may ngisi. Pinapasaya mo si Dad. Ngumingiti na naman siya. Pinamula ako ng aking anak na lalaki. Ngumiti sa akin si Emily, isang mapang-unawang ngiti. Mabilis na lumipas ang ilang buwan, at nagbago ang aming mga buhay. Gumawa ako ng karagdagan sa bahay bilang aking pribadong espasyo, isang silid tulugan, opisina, at sala. Gusto ito ng mga bata, at maaari kaming lahat na maglaro ng magkasama. Kapag nagtrabaho ako mula sa bahay, sinamahan nila ako. Kapag bumisita si Emily, mayroon kaming sariling espasyo. Iniiwasan ko ang aking asawa kapag nasa bahay siya, at nakikipag-ugnayan lamang kami sa pamamagitan ng mga text. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa niya para sa ikabubuhay. Ang kanyang sweldo ay napupunta pa rin sa isang joint account, kaya nababayaran ang mga bill. Dahan-dahan ko siyang inalis sa aking buhay, kasama na bilang isang benepisyaryo sa life insurance. Ito ay para sa kapakinabangan ng aking mga anak. Madalas tumuloy si Emily. Ngunit hindi kami makalaman. Natulog kami sa iisang kama, ngunit naunawaan niya na hindi pa ako handa. Suot ko pa rin ang aking singsing, na nararamdaman na ako ay isang asawa pa rin. Hindi ako pinilit ni Emily. Niyakap niya lang ako at ibinulong na mahal niya ako at maghihintay hanggat kailangan ko. Check, isang handgal, bulong ni Emily isang gabi. Wala siyang ideya kung ano ang itinapon niya, at kailangan mo pa ring makipag-date. Ako ay isang pasyenteng babae, Mark, dagdag niya, na nakangiti. Ipinagtatapat ko, nang bigyan ng kalayaan, medyo nagpakawala ako. Palagi akong naging tapat na asawa at ina, na naglaan ng halos 20 taon sa aking pamilya. Panahon na para mabuhay ng kaunti para sa sarili ko. Oo, ginawa rin iyon ng aking asawa, at maaari rin niyang samantalahin ang aming bukas na relasyon.
Pumayag siya rito. Maaari sana siyang tumanggi. At kahit na nagtalo kami, maiintindihan ko sa kaibuturan. Alam kong hindi ko siya lolokohin, pero medyo nabaliw ako sa mga date sa Tinder. Hindi lahat ay naging matagumpay, ngunit maraming mga binata ang sabik na dalhin ako sa isang hotel. Lumipas ang panahon habang nabubuhay ako ng lubusan habang patuloy na tinutugunan ang mga bayarin at nakikipag-ugnayan sa mga bata. Iniiwasan ako ng aking asawa sa bahay, at halos hindi kami nag-uusap. Napagtanto ko kung gaano karaming bagay ang napalampas ko sa aking pamilya nang sinubukan. Kung gumugol ng isang weekend sa bahay. Ang mga pag-uusap sa aking asawa ay parang pakikipag-usap sa isang pader na bato, na tinatalakay lamang ang mga bata. Miss ko siya at ang mga bata ngunit nagpapakasaya rin ako ng labis para tumigil. Hay, bulalas ko habang naglalakad ako papasok sa pintuan sa harap. Nandito na ako. Nakabukas ang mga ilaw, ngunit walang sumagot. Sa kusina, ang aking asawa at 2 anak ay naghahapunan kasama rin si Emily. Alam kong magkaibigan sila ng aking asawa mula pagkabata. Palapit sa kanila, huminto ako, nakatagpo ang tingin ng aking asawa, napagtanto na tinitingnan pa rin niya ako ng may paghamak. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng aming anak na babae, matigas ang tono. Narito ako upang makasama ang aking pamilya. Umirap siya, nakatagpo ang aking mga mata at nakangisi. Ngumiti ang aming anak na lalaki at bumaling kay Emily. Mayroon bang lugar para sa akin? Tanong ko sa aking asawa. Wala, sagot niya, walang emosyon. Napansin ko ang mga pagbabago sa bahay. Ang sala ay parang isang museo. Ang kusina ay pininturahan, at nawawala ang mga larawan namin. Sa silid tulugan, malinaw na hindi ito nagamit ng aking asawa sa loob ng ilang panahon. Pagbukas ng dobleng pintuan, nakita ko ang isang malaking living space na may sleeping area, isang entertainment center. Ano ito? Tanong ko. Ang aking bahagi ng bahay, sagot ni Mark nang walang kibo. At bakit mo ito itinayo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nanatili siyang tahimik, ngunit sinabi ng kanyang mga mata ang lahat. Ngumisi ang aking mga anak, at hinawakan ni Emily ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Bakit ka narito, Mom? Tanong ng aming anak na babae. Hindi ba't dapat kang makipag-date sa isa sa iyong mga boyfriend? Bumaling ako sa aking asawa. Alam ba nila? Sinabi mo ba sa mga bata ang tungkol sa ating kasunduan? Nagtatanong sila kung saan ka nagpunta. Sinabi ko sa kanila, hindi ako magsisinungaling sa aming mga anak para sa iyo. Iyon ang iyong desisyon. Halos hindi ka umuuwi sa loob ng maraming buwan, dagdag ng aming anak na lalaki. Nagulat ako na narito ka pa. Bakit ka narito? Muling tanong ng aming anak na babae. Masaya kaming naghahapunan hanggang sa ginawa mo itong awkward. Tumingin ako sa aking asawa. Aayusin mo ba ang mga pag-uugali ng ating mga anak, Mark? Hindi. Sabi niya, hindi tumitingin sa akin kundi kay Emily. Ang ating mga anak ay mga teenager at may karapatan sa kanilang mga opinyon. Alam mo ba kung gaano sila katanda? Napalampas mo ang aking kaarawan, deklarasyon ng aming anak na babae. At napalampas mo ang pagkapanalo ng aking team sa Grand Final, dagdag ng aming anak na lalaki. Natapos silang kumain, at si Emily, nang walang salita, ay sumenyas sa kanila na pumunta sa kabilang silid para makausap ko ang aking asawa. Sigurado akong nakatayo ako doon na binubuksan at isinasara ang aking bibig habang tumatayo si Mark, kumukuha ng beer mula sa refrigerator, at sumandal sa counter. Humihigop ng 1 o 2 minuto bago magtanong, bakit ka narito, Luis? Gusto kong makasama ang aking pamilya ngayong weekend. Umiwas siya ng tingin pagkatapos ay tumango. Good luck sa iyo dyan. Abala ako ngayong gabi at ngayong weekend. Tungkol sa mga bata, maaari mo silang tanungin anumang oras. Humarap siya sa akin. Alalahanin ang mga kasunduan, Luis. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa mo ngayon, ngunit maaari mong subukang kausapin ang mga bata kung gusto mo. Huwag ka lang umasa.
Pagkatapos ng 5 minuto na pakikipag-usap sa kanila, napagtanto ko na wala ni isa sa kanila ang may gustong makipag-usap sa akin. Napabuntong hininga, bumalik ako sa silid tulugan, na nakadarama ng kalungkutan sa sarili kong bahay. Okay, bulong ko, kung iyan ang gusto ninyo, aalis na lang ako. See you later. Marahil hindi, sagot ng aming anak na babae ng sarkastiko. Kinuha ko ang aking bag, dali-daling lumabas, at isinara ng malakas ang pintuan ng kotse, na hinampas ang manibela dahil sa pagkabigo. Damaloy ang mga luha habang sinisisi ko ang lahat sa aking asawa hanggang sa maalala ko ang kanyang tingin ng una kong ginawa ang kahilingan, at ang gabing bumalik ako mula sa aking unang date, ang tingin na iyon ng kawalang interes ay nagpanlamig sa akin. Naisip ko kung nasira ko na ba ang lahat ng mahalaga. Tama ba siya? Inilayo ba ako ng aking mga kaibigan? Baka tiniis sana ito ng kanilang mga asawa, ngunit si Mark ay palaging mayabang. Napagtanto ang katotohanan ng aming kasunduan, mas lalo akong umiyak. Ganap na siyang humiwalay sa akin, kasal lamang kami dahil sa kaginhawaan, at duda ako na babalik pa kami sa dati. Hindi ako makalalapit sa aking mga kaibigan, sila ang masisisi sa pagbagsak ng aking kasal. Nagmamaneho ng walang direksyon, sa kalaunan ay nagpark ako sa isang bar. Sa loob, umorder ako ng isang inumin, na naging 2 at 3 kaagad. May nakaupo ba dito? Tanong ng isang mabait na boses. Tumingin sa akin ang isang lalaki. Wala, walang nakaupo, sagot ko, na humihikbi. Ngunit hindi ako sigurado kung magiging maganda akong kasama. Baka kailangan mo ng kasama. Hindi maganda ang makita ang isang babae na nakaupo ng mag-isa, na mukhang malungkot at bigo. Umupo siya, bumili ng kanyang inumin, at nag-alok na bilhan ako. Kailangan mo ng kausap. Hindi ako sigurado kung gusto mong marinig ang aking kwento. Ganoon ba kasama? Habang mas iniisip ko ito, mas nagtataka ako kung nasira ko na ba ang lahat. Iniabot niya ang kanyang kamay. Ako si Tom, at ikaw ay... Kinuha ko ang kanyang kamay. Ako si Luis. Ngayon hindi na tayo mga estranghero. May isang tao o isang bagay na sumira sa iyong puso. Sigurado ka bang gusto mong marinig ang tungkol dito? Hindi ako nagmamadali. Kinuwento ko sa kanya ang pangkalahatang kwento, at nakinig siya, tumango at nakauunawa. Nang matapos ako, umorder siya ng isa pang inumin para sa amin. Gusto mo bang panatilihin ang iyong relasyon, Luis? Sa totoo lang, hindi ko alam kung maibabalik pa ng aking asawa ang aming relasyon. Galit lang siya sa akin. Paano mo maayos ang anumang bagay kung hindi ka makikipag-usap sa iyo? Gusto ko lang na mahalin muli ako ng aking asawa, bulong ko. Hindi ako mahal ng ibang mga lalaki, isa lamang itong paglilibang. Pagkatapos ng maraming inumin, hindi na ako makapagmaneho. Iminungkahi ni Tom na kumuha ako ng isang hotel, o maaari akong umuwi sa kanya. Nakatira akong mag-isa at may mga ekstrang silid tulugan, sabi niya. Wala akong inaasahan, Luis. Pumayag ako. Tumawag si Tom ng taxi, at kinuha ko ang aking bag na may dalang damit para sa magdamag mula sa kotse. Nakatira siya sa kabilang panig ng bayan. Sa sandaling nasa loob, ipinakita niya sa akin ang bahay, kabilang ang silid tulugan na gagamitin ko. Nag-inuman kami sa sofa, na nakaupo sa tabi ng isa't isa. Isa kang magandang babae, Luis, sabi niya ng mahina, na inilalagay ang kanyang kamay sa aking hita. Naisip mo na bang maghanap ng 1 o 2 mangingibig na nagpaparamdam sa iyo na espesyal ka? Ayokong umibig sa ibang tao, sagot ko. Maaari kang magmahal ng higit sa isang tao, sabi niya. Ngumiti ako, na nakita siyang napakagwapo at naiiba sa aking asawa. Hindi ako narito para sabihin sa iyo kung paano mo mabuhay ang iyong buhay, Luis. Halos wala kang alam tungkol sa akin. Kinabukasan, nagsuot ako ng ekstrang damit at nakilala siya sa kusina. Pagkatapos batiin ako ng halik sa pisngi, kumain kami ng agahan at nagkakilala. Nakakagulat, nasa isang bukas na relasyon din siya. Palagi akong tapat sa sinumang babaeng nakikilala ko.
Hindi ko suot ang aking singsing sa kasal kapag wala ang aking asawa dahil nakakainis ito, ngunit palagi kong sinasabi ang totoo bago kami matulog. Nagkikita lamang kami ng aking asawa minsan sa isang buwan. Mayroon ka bang mga anak? Malalaki na sila at nakatira kasama ng aking asawa halos sa lahat ng oras. Marami ka bang mga mistress? Noong unang panahon, nakipagtalik ako sa sino mang babaeng interesado. Ngayon mas gusto ko ang mga tunay na relasyon. Humihigop ng kanyang kape, itinanong niya, ano ang mga plano mo para sa weekend, Luis? Wala akong anumang. Gusto mo bang makasama ako? Hinawakan niya ang aking kamay. Nakita ko ang isang maganda at isang babae kagabi at gusto ko siyang aliwin. Umasa rin ako na magkakaroon siya ng interes sa akin. Ngumiti ako. Gusto kong makasama ka sa weekend, Tom. Mayaman si Tom, ang kanyang bahay ay maluho, ang kanyang kotse ay isang bagay na hindi namin kayang bilhin ng aking asawa. Pagkatapos ng isang araw na magkasama, dinala niya ako sa isang namungunang restaurant. Sumayaw kami hanggang gabi, at hinalikan ko siya muna, na nagpangiti sa kanya. Sa likod ng taxi, sumiksik ako sa kanya. Sa bahay, pagkatapos ng hating gabi, humigop kami ng mga inumin at tahimik na nag-usap bago napunta sa kanyang silid tulugan. Noong linggo sa almusal, binigyan ako ni Tom ng payo. Ipinaliwanag niya na gumagana ang kanyang bukas na kasal dahil magkahiwalay sila ng tirahan ng kanyang asawa at sumang-ayon dito. Ginulat ko ang aking asawa at pinilit siyang pumayag. Ipinilit ni Tom na ayusin ko ang aking relasyon sa aking mga anak. Pinayuhan niya akong alamin kung paano ito gagana. Iminungkahi rin niya na ayusin ang mga bagay kay Mark, na mukhang mabuting tao. Isa siyang kahanga-hangang tao. Halos kasing ganda ng iyong asawa. Mahal ko ang aking asawa at plano kong magretiro kasama siya sa lalong madaling panahon. Kapag nasa bahay ako, matatapos na ang lahat ng ito. Ano ang iniisip niya? Miss niya ako ngunit mayroon siyang dalawang mangingibig kapag wala ako. Kapag nasa bahay ako, lahat ng kanyang atensyon ay nasa akin. Mukhang gumagana ang mga bagay para sa iyo. Hindi walang problema. Ngunit iniiwasan namin ang selos at sama ng loob. Pagkatapos gumugol ng hapon na magkasama, inihatid niya ako pabalik sa bar kung saan nakaparada ang aking kotse. Habang nakayakap siya sa akin, napagtanto ko na baka mali ang aking paraan ng paglapit sa mga bagay. Masaya ang mga one-night stand ngunit nag-iwan ng isang emosyonal na kawalan. Si Tom, isang disenteng lalaki, ay nagbigay sa akin ng matatag na payo kung paano gagana ang mga bagay sa sarili kong kasal. Panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa iyong asawa. Ang pinakamahalaga ay ang iyong mga anak, muling itayo ang relasyong iyon. Susubukan ko ang aking makakaya. Kailan tayo muling magkikita? Sa lalong madaling panahon na gusto mo. Wala akong nakikitang iba, ngunit pangako na hindi ka magseselos kung may makilala akong iba. Baka magkaroon ako ng isa pang semi-permanenteng boyfriend. Tumawa siya, at napagtanto ko kung gaano ko kagustuhan ang tunog na iyon. Ngayon tama ka na mag-isip, Luis. Nagpakasaya ka, at ayos lang iyon, ngunit ngayon napagtanto mo na kailangan mo ng isang bagay na mas seryoso at pangmatagalan, baka mga mangingibig na tunay na nagmamalasakit sa iyo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tatawag ako sa iyo sa lalong madaling panahon, sabi ko. Inaasahan ko iyon, Luis. Pinanood ko siyang magmaneho paalis, pagkatapos ay sumakay sa aking kotse. Huminga ng malalim, nagmaneho ako pauwi na iniisip kung ano ang sasabihin sa aking pamilya. Huminto ako sa lugar ng aking kaibigan para kunin ang aking mga gamit. Mukhang handa nang makipagtalo si Janet. Ngunit sinabi ko sa kanya na tapos na ako sa walang kabuluhang kasiyahan at kailangan ko ng isang tunay na relasyon. Binati niya ako ng swerte habang umaalis ako. Pagdating ko sa bahay, gabi na. Tinipon ko ang aking mga damit at nagtungo sa kusina. Nakarinig ako ng ingay mula sa silid ni asawa ko. Kinailangan kong pigilan ang paghikbi, napagtanto na hiniwalay na niya ang aming mga buhay nang hindi pa pinalang diborsyo. Ang aming anak na lalaki, si Matthew,
ay naglalaro ng isang video game sa isang bagong TV, at ang aming anak na babae, si Zara, ay nag-aaral sa malapit. Sa labas, nakita ko ang aking asawa sa bagong terrace na yakap ang isang babae na hindi si Emily. Napansin ako ni Matthew at sumenyas kay Zara, na naglabas ng kanyang mga headphone. Lumuhad ako sa pagitan nila, hinawakan ang kanilang mga kamay, at damaloy ang mga luha sa aking mga pisngi. Huwag sana kayong magduda na mahal ko kayo, sabi ko. Paumanhin na napalampas ko ang mga bagay. Pangako na magiging mas mahusay ako. Kumuyam ang labi ni Matthew, at niyakap ko siya ng mahigpit. Bakit ka wala sa lahat ng oras, Mom? Tanong niya, na sinira ang aking puso. Paumanhin, baby, miss ko kayo. Susubukan kong maging mas mahusay. Talaga bang kasama mo ang ibang mga lalaki? Huwag na nating pag-usapan iyan, Matthew. Para sa iyong ama at akin na harapin iyan. Hinalikan ko ang kanyang mga pisngi at ginulo ang kanyang buhok. Susubukan kong dumalo sa lahat ng iyong mga laro sa susunod na season. Pagbilang kay Zara, nakita ko na hindi siya kumbinsido. Sinira mo ang puso ni Daddy, Mom, deklarasyon niya. Kay gandang asawa, masyado kang bata para maintindihan. Hindi ako masyadong bata, sigaw niya. 16 na ako, halos 17, alam ko kung ano ang nangyayari. Ang nangyayari sa aking kasal ay nananatili sa pagitan ng iyong ama at akin, ngunit ang iyong pag-uugali ay nakakaapekto sa amin. Napaluha siya at tumakbo paalis. Hindi ko narinig si Mark hanggang sa maramdaman ko ang kanyang presensya. Mananatili ka ba para sa hapunan, Luis? Tanong niya ng malamig. Susubukan kong dam ito ng mas madalas, Mark. Asawa mo ba ito? Tanong ng isang batang babae. Nakamamangha siya at hindi mas matanda sa 25. Ako si Cindy. Paano ang walang bisita, Mark? Tanong ko. Narito siya para samahan ako, hindi na ikaw ang may karapatang sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Mayroon kaming isang malayang relasyon, tandaan. Ginagamit ko lang ang aking mga karapatan. Nakaramdam ako ng inis at selos habang pinapanood ko sina Mark at Zara na naghahanda ng hapunan. Humigop si Cindy ng alak, na nakangiti kay Mark. Palaging malapit ang aking anak na babae sa kanyang ama, ngunit mukhang mas malapit pa sila ngayon. Magiliw akong pinaupo ni Mark sa mesa, ngunit binalewala ako. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-uusap kasama sina Cindy at Zara. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Mark si Cindy sa kanyang kotse. Kumaway siya habang nagmamaneho siya paalis at pagkatapos ay bumalik sa bahay. Mark, sabi ko ng tahimik. Huminto siya at tumingin sa akin nang walang galit o lamig. Hindi siya nakangiti, ngunit mukhang masaya siya. Maaari ba tayong mag-usap, Mark? Bamantong hininga siya, na mukhang pagod. Tungkol saan, Luis? Tungkol sa atin. Asawa mo pa rin ako. Asawa pa rin kita. Mahal pa rin kita. Hindi ko kailanman gusto na mangyari ito. Akala ko baka sisubog siya sa galit, ngunit ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at umupo. Gusto mo ng isang bukas na relasyon, Luis? Tinanggap ko. Kailan ang huling pagkakataon na natulog tayo sa iisang kama? Hindi ako makikipagtalik sa aking asawa pagkatapos niyang makipag-date sa ibang mga lalaki. Tandaan ang sinabi ko. Walang emosyonal na suporta. Walang pisikal na suporta. Kung gusto mo ng pagmamahal at pagmamahal, humanap ka ng iba. Ito ang gusto mo. Masaya akong kasal, ngayon kasal ako sa pangalan lang. Sino siya? Tanong ko. Nagdala ka ng ibang babae sa ating tahanan. Hindi namin kailanman ginawa ang anumang bagay dito, sabi niya nang walang pasubali, at kung sino siya ay wala ka ng pakialam. Wala akong pakialam kung sino ang kasama mo, at kung sino ang kasama ko ay wala ka ng pakialam. Tumayo siya at tumingin sa akin ng may awa. Ang lahat ng nangyari ay isang kinahinatnan ng iyong mga desisyon, Luis. Binalaan kita, mag-ingat sa iyong mga naisin. Nakuha mo ang gusto mo ngunit hindi nagmalasakit sa epekto sa aming pamilya. Kalaunan, nanunood ako ng TV sa sala nang lumitaw ang aking anak na lalaki.
Tinapak ko ang upuan sa tabi ko, at umupo siya. Mismo ba ang iyong ina? Tanong ko. Oo, sabi niya, na alam na hindi ako makikipagtalik sa aking asawa ng gabing iyon. Pinatay ko ang mga ilaw at nagtungo sa bahagi ng bahay ni Mark. Isang pintuan ang nakasara, ang isa ay bahagyang nakabukas. Nasa sofa siya kasama ang aming anak na babae, na nanginginig at umiiyak. Alam kong ako ang dahilan. Kung papasok ako, magiging pangit ang mga bagay. Napabuntong hininga, tahimik kong isinara ang pintuan at nagtungo sa aking silid-tulugan. Hindi na iyon ang aming silid-tulugan, at hindi ako sigurado kung babalik pa roon ang aking asawa. Kinuha ko ang payo ni Emily at nagpasya kung maaaring magsaya ang aking asawa, maaari rin ako. Mabilis akong nakakita ng maraming mga batang babae na interesado sa isang matagumpay na 40 taong gulang na lalaki. Inayos ako ng mga kaibigan at katrabaho sa mga babaeng kilala nila. Ayokong makipag-date sa sinumang masyadong bata, ngunit si Cindy, 25, ay napaka-cute para labanan. Si Charlotte, 28, ay isang career woman na naghahanap ng pag-ibig sa kanyang sariling mga termino. Si Melissa, sa kanyang unang bahagi ng 30s, ay isang abogada at isang kamangha-manghang mangingibig. At pagkatapos ay naroon si Jessica, 21, ang anak na babae ng isang katrabaho na napakatapat tungkol sa kanyang interes sa akin. Gusto ko ang mga gwapong matatandang lalaki, sabi niya sa kanyang unang date. Mark, maaari ba akong maging tapat? Sige, isa kang gago sa asawa. Ang tanging sorpresa ay gumagana ang pag-aayos na ito. Nagseselos ako minsan, ngunit alam ko na hindi ito magpakailanman. Gusto ko na may isang taong magparamdam sa akin na espesyal ako, at alam nating lahat ang tungkol kay Emily. Narinig kong pinalawig niya ang kanyang deadline. Oo, mayroon akong 1 taon ngayon para magsaya. Sa tingin mo ba ay natatakot siyang mangako sa iyo? Siguro. Palagi kaming nagmamahalan, ngunit platonic ito. Kung gayon kailangan mong ipakita sa kanya kung ano ang nararamdaman mo. Paano ka naging napakabata at matalino? Inikumalong si Emily sa akin, ipinulupot ang kanyang braso sa aking baywang. Nagsimula siyang humadyakap. Hindi naging mapagpanggap ang anak mo ngayon, Mark, bulong niya. Oo, kanina pa niya pinag-uusapan ang tungkol sa ating pagpapakasal. Mas lalo pang damaykit si Emily. At ano ang iniisip mo tungkol sa ideyang iyon? Kailangan muna nating magdiborsyo. Mahal mo ba ako, Mark? Ang tanging mga taong mas mahal ko ay ang aking mga anak at si Luis. Hindi ko na siya mahal, Emily. Kaya bukod sa mga anak mo, ikaw ang pinakamahal ko. Oo, mas mahal ko si Luis noon. Nag-date kami, nagpakasal, nagkaroon ng mga anak, at nagtayo ng buhay na magkasama, pero ngayon ikaw ang madalas kong iniisip. Nagpapasalamat ako kay Luis sa pagbibigay sa akin ng 2 kahanga-hangang anak. Nang gabing iyon, nakitulog si Emily sa akin. Walang nangyari na pisikal, hindi pa kami handa. Tuwang-tuwa ang anak kong babae na kasama namin si Emily sa almusal. Ang anak kong lalaki ay walang pakialam at sinabi sa akin ang tungkol sa paghingi ng tawad ng kanyang ina at nangako na mas magiging presente. Mas madalas na siyang nagpapakita. Binanggit din niya ang nakatayong imbitasyon ng kanyang ina sa hapunan, na hindi tinatanggap ng kanyang kapatid. Nang ihatid si Emily sa kanyang sasakyan, sinabi niya, gusto kong makitulog ulit. Okay lang dahil wala namang nangyayaring pagtatalik. Iyon ang isa sa mga patakaran, di ba? Oo, at pinaninindigan ko rin iyon. Umuwi si Luis noong Miyerkules umaasa sa isang family dinner, pero may date ako kay Cindy. Nagmakaawa siya sa akin na manatili habang naglalakad ako papunta sa pinto. Binigyan ko siya ng neutral na tingin. Please stay, Mark. Hindi ko kasalanan ito, Luis, pero hindi pwede. May mga plano ako. Alam ng ating mga anak na wala ako dito ngayong gabi. Magkikita tayo bukas. Hindi ka ba pwedeng manatili, please? Para sa akin. Tinitigan ko siya ng masama, pagkatapos ay lumabas ako ng pinto.
Naghihintay sa akin si Cindy sa pub. Hindi kailangang malaman ni Luis iyon, wala siyang pakialam doon. Galit siya sa akin, bulong ko, kamakalong kay Tom. Natulog ako sa bahay ng mag-isa pero nag-enjoy sa mga sandaling ito kasama si Tom. Kadalasan ay 3 beses sa isang linggo. Hindi pa ako nakakahanap ng pangalawang steady lover at hindi na ako basta-basta nakikipagrelasyon. Sa tingin ko tapos na, Tom. Alam mo ba kung anong ginagawa niya? Humadyak ako. Gustong-gusto ng anak kong babae na sabihin sa akin ang tungkol sa lahat ng babaeng dinedate niya. Umaasa siyang didiborsyuhin niya ako at papakasalan si Emily, ang kanyang best friend. At itong iba pang mga babae, bumibisita sila sa bahay. Nagluluto si Mark para sa kanila. Dati siyang nagluluto para sa akin. At ang anak mong babae, hindi siya masaya sa iyo. Nagagalak siya sa pagbagsak ng ating kasal. Sinisisi niya ako sa lahat. Daddy's little girl. Tumigil ako sandali upang kontrolin ang aking emosyon. Sinira ko ang puso niya, Tom. Isinara niya ako, pero alam ng aming anak na babae kung ano ang iniisip niya. Anong gagawin mo? Sa tingin ko tama ang anak ko. Hindi ko alam kung paano ililigtas ang ating kasal dahil ayaw akong kausapin ni Mark. Pinag-uusapan lang namin ang mga bata o ang pananalapi. Tinext ko siya tungkol sa kung gaano ko siya kamiss, pero hindi siya sumasagot. Hindi ako tumatawag dahil alam kong hindi niya sasagutin. Napagan ni Tom ang loob ko sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa akin. Kung hindi ko maibalik ang aking asawa, si Tom ay isang taong nag-e-enjoy akong makasama. Isa pang lalaki, si Daniel, ay interesado pero hindi sigurado tungkol sa pakikipag-date sa isang may asawang babae sa kabila ng aking mga pagtiyak na bumabagsak ang aking kasal. Gustong-gusto kong gumugol ng oras kasama si Tom. Dinadala niya ako sa mga date, nagkakasama kami sa mga weekend at nagkakaroon ng malalim na pag-uusap. Sinubukan naming huwag pag-usapan ang tungkol sa aming iba pang mga kapareha, pero minsan nababanggit sila. Pagkalipas ng ilang buwan, nakahiga kami sa kama. May tanong ako, sabi ni Tom. Anything. Tom, ano ang mararamdaman mo kung sasama ka sa akin sa mga trip? Marami akong biyahe para sa negosyo, sa States, sa Europe. Hindi ako gaanong malulungkot kung may magandang babae sa tabi ko. Ano naman ang tungkol sa asawa mo? Masyado siyang abala para sumama sa akin. Gusto kong sumama ka, Lou. Talaga, gustong-gusto kong gumugol ng oras kasama ka at gusto kong samahan mo ako habang wala ako. Gaano katagal ako mawawala? Mga ilang linggo hanggang isang buwan, depende sa aking mga deal. Kailangan kong sabihin sa mga bata, syempre. Alam kong 17 na ang anak mong babae at 15 ang anak mong lalaki. Kumusta ang kanyang kaarawan? Awkward. Alam ng parehong pamilya ang sitwasyon. Akala ko ayaw niya akong nandoon, pero sa tingin ko ipinilit ni Mark ang aking presensya. Siguro may natitira pang pagmamahal. Alam niya na sira ang relasyon ko sa aming anak na babae, pero mahal pa rin ako ng aming anak na lalaki. Nakikibalita ako sa kanya halos araw-araw at sinusubukang tawagan siya gabi-gabi. Kailan mo kailangang malaman? Sa lalong madaling panahon. Aalis ako papuntang States sa Huwebes. Noong Lunes, umuwi ako na walang mga bisita. Naghahanda ng hapunan si Mark kasama si Zara, at tumingin silang pareho sa akin nang pumasok ako. Nandito ka ba para sa hapunan? Tanong ni Mark. Oo, may problema ba? Bahay mo pa rin ito, Luis. Halos maiyak ako. Iyon ang pinakamagandang bagay na sinabi niya mula nang hilingin ko ito. Napansin ako ni Matthew, lumapit, at niyakap ako. Patuloy siyang tumatangkad at malapit na siyang tumangkad katulad ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, umupo kaming 4 para sa hapunan. Hindi kami gaanong nag-usap, pero hindi ko mapigil ang ngumiti sa aking asawa. Umaasa pa rin ako na mailigtas ang aming kasal. Pagkatapos ng hapunan, nagsilbi si Mark ng dessert, ice cream na may chocolate sauce. Nakapagpahinga ang lahat. Pero alam kong sisirain ng aking mga salita ang mood. Mark,
Alam kong ayaw mong marinig ang tungkol sa aking negosyo, pero hiniling sa akin ni Tom na sumama sa isang business trip. Wala ako dito sa loob ng ilang linggo hanggang isang buwan. Kung makakaapekto ito sa ating mga anak, makikinig ako, Luis. Gusto akong samahan ni Tom sa mga trip. Ayaw sumama ang kanyang asawa, kaya hiniling niya sa akin. Nangangahulugan ito na hindi ako madalas nandito. Okay lang, Mom, sabi ni Matthew. Saan ka pupunta? Sa Estados Unidos at Europe. Walang sinabi si Zara, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Tiningnan ko si Mark, na nakatingin sa akin na may hindi mabasa na ekspresyon hanggang sa magtanong siya ng tanong na hindi ko inaasahan, mahal mo ba siya? Mahal kita, Mark, sagot ko ng mahina. Asawa mo pa rin ako, at asawa pa rin kita. Hindi iyon ang tanong ko, Luis. Ang tanong ko, mahal mo ba siya? Ay, hindi ko alam. Nag-e-enjoy ako sa kanyang kumpanya. Nag-iwas ako ng tingin, pagkatapos ay bumalik sa kanya. At mahal mo ba ang lahat ng kasama mo? Ngumisi siya at nagsimulang magligpit ng mesa. Tumayo si Zara para tulungan siya, at alam kong tapos na ang usapan. Nagpahinga ako sa sala, nakakaramdam ng kaunting ginhawa nang sumama sa akin si Matthew ng gabing iyon. Nasa kama na ako nang bumukas ang pinto. Isang mainit na katawan ang yamakap sa akin. Tumagal ng ilang segundo bago ko napagtanto na iyon ang aking anak na lalaki. Sorry, Mom, bulong niya, tumatalikod. Niyakap ko siya ng mahigpit at napaiyak ako. Hinaplos niya ang aking likod at ibinulong na mahal niya ako, na nakapagpagaan sa akin. Thank you, baby, bulong ko. Ginugol ko ang susunod na 2 gabi sa bahay bago umalis kasama si Tom sa aming unang trip na magkasama. Magalang sina Mark at Zara pero kadalasan ay hindi ako pinapansin. Mapagmahal si Matthew, nararamdaman ang aking kalungkutan. Sinubukan kong ipaliwanag ang mga bagay sa kanya. Sabi ni Dad palagi na dapat tayong makipag-ugnayan sa iyo, sabi niya sa akin, na nagpangiti sa akin. Nag-ayos ako upang magtrabaho ng malayuan habang wala, kaya noong Huwebes ng umaga, nag-impake ako para kay Tom. Upang sunduin ako nang bumaba ako, umalis na si Mark papunta sa trabaho. Nag-aalmusal ang mga bata, halos walang sinabi si Zara sa akin, na inaasahan ko, dahil aalis na siya. Tinanong ko kung pwede ko siyang yakapin. Lamambat siya ng kaunti at niyakap ako sandali. Mahal na mahal kita, Zara, bulong ko. Ikaw ang panganay ko. Bamulong siya na sana magkaroon ako ng magandang oras at umalis. Niyakap ako ni Matthew at hiniling sa akin na kumuha ng mga litrato kung ako ay namamasyal. Sinundo ako ni Tom pagkalipas ng ilang minuto. Sa sumunod na ilang buwan, marami akong nagbiyahe kasama si Tom sa Hilaga at Timog Amerika, Asya, at Europa. Binayaran niya ang lahat, at ipinakilala ako bilang kanyang kapareha. Nagkagusto ako sa kanya. Siya ay romantiko at mapagbigay. Isang araw, tinitingnan ko ang social media at nakita ang mga napalampas ko. Hindi ako binablock ni Mark at ginamit ito upang i-update ang pamilya at mga kaibigan. Nang makita ang mga litrato niya at ng mga bata sa New Zealand, nasaktan ako. Walang binanggit si Mark o ang mga bata. Ang makita si Emily sa maraming litrato ang pinakamasakit. Pagkatapos ng tanghalian, natagpuan ako ni Tom na umiiyak. Niyakap niya ako at tiningnan ang aking telepono. Nararamdaman ko na bahagi ako ng kasalanan, sabi niya. Marami kang oras na ginugugol kasama ko. Baka gusto mong tumigil sa paglalakbay ng ilang sandali at muling kumonekta sa mga bata. Sigurado ka ba doon, Luis? Ngumiti siya sa akin. Mahal kita, Luis. Nakapagpangiti iyon sa akin. Ipinahayag namin ang aming pagmamahal sa aming unang trip, pero hindi ko maisip na iwanan ang aking asawa. Ang pagpapakilala sa iyong mga anak sa akin ay magiging. Hindi ako sigurado. Pagka-uwi ko, sinubukan kong gumugol ng mas maraming oras sa bahay at kasama si Tom. Mahirap isuling si Mark, pero isang gabi ay nagawa ko ito. Dinala mo ang mga bata sa New Zealand, tanong ko. Bakit? Gusto kong bigyan sila ng bakasyon.
Hindi sila nagkaroon ng isa sa loob ng maraming taon. Bakit hindi ako isinama? Dahil kasama mo ang boyfriend mo noong panahong iyon, sagot niya. Kanselahin ko sana. Lumingon siya upang tingnan ako. Hindi ako magpapanggap na isang masayang pamilya upang tuparin ang iyong mga pangangailangan, Luis. Gusto kong dalhin ang ating mga anak sa bakasyon. Masyado kang abala sa paglilibot sa buong mundo kasama ang iyong boyfriend. Kaibigan, sumama si Emily para sa kumpanya. Habang nag-enjoy ang mga bata, si Emily ang aking best friend at naging aking suporta simula nang magsimula ang pagsasaayos na ito. Inimbitahan ko siya para sa kumpanya. Ano ang tungkol sa Pasko? Ano ang tungkol dito? Nagpaplano ka ba ng anuman? Kasama ba ako? Nasa sa iyo iyon, Luis. Mark, kung kakausapin mo lang ako. Nanlamig ang kanyang mga mata. Wala tayong pag-uusapan simula ng gabing ginawa mo ang iyong kahilingan. Ginawa mong malinaw ang iyong mga iniisip tungkol sa ating kasal. Mark, miss na kita. Gusto kong maibalik ang aking asawa. Hindi ko matandaan kung kailan kami nagkasama sa kama, at kasalanan mo iyon, Luis. Tumanggi akong makipagtalik sa isang asawang babae na may gustong ibang mga lalaki. Pero pumayag ka dito. Humadyak siya, umiiling. Hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi ko kailanman ginasto ito. Gusto kong manatiling tapat ang aking asawa. Itinulak mo ang isang bukas na kasal, kaya kinailangan kong sumang-ayon o mawala ka. Alinman sa dalawa, natalo ako. Hindi kita kailanman lolokohin, Mark. Sabik na sabik kang makasama ang ibang mga lalaki. Huwag mo akong ipagkamali, Luis. Nakikipagrelasyon ka rin sa ibang mga babae. Mark, huwag mong gawing tungkol sa akin ang lahat ng ito. Lumapit siya, nawawala ang kanyang galit. Ang kaibigan mong si Janet ang naglagay ng kalokohang ito sa iyong ulo. Alam mo ba na sa wakas ay pinalayas siya ng kanyang asawa? Nagpa-party siya at nagdala ng mga lalaki sa bahay habang inaalagaan niya ang mga bata. Nagulat ako. Hindi ko nakausap si Janet sa loob ng ilang buwan at hindi ko kailanman inaasahan na magiging ganito siya kawalang galang sa kanyang asawa. Napagtanto ko na marahil ay nalaman na ni Mark ang lahat mula sa simula. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin nila, Luis, sabi niya, walang emosyon. Kumuha ka ng payo mula sa mga taong sumire sa ating kasal. Wala nang babalikan. Humakbang siyang muli pasulong. Bakit mo ginawa iyon, Luis? Masama ba akong asawa o lover? Ginawa ba kitang hindi masaya? Nainip ako. Hindi sapat na mahusay. Ang pagkabagot ay hindi isang dahilan upang sabihin sa iyong asawa na gusto mo ng ibang mga lalaki. Sinalubong ko ang kanyang tingin, napupuno ng luha ang aking mga mata. Hindi ko maipaliwanag nang hindi karagdagang sinisira ang aming kasal. Napagtanto ko na gumawa ako ng isang makasariling kahilingan, pinilit siya sa isang bagay na kinasusuklaman niya, at nakinig sa masamang payo. Pinalamanan ng aking mga kaibigan ang aking ulo ng mga kwento ng mga bentahe at pagkakataon sa isang bukas na kasal. At ano ang sinabi nila tungkol sa asawang lalaki na kailangang harapin iyon? Ibinaba ko ang aking ulo. Sabi ni Janet, hindi ito kailanman naging patas. Hindi ko kailanman ginasto ang sinuman, Luis, sabi niya ng malungkot. Hanggang sa gabing iyon, isa akong masayang may asawang lalaki. Ipinakita ng iyong kahilingan ang kumpletong kawalang galang sa akin at sa aming kasal. Bumantong hininga ako. Hindi kami nag-usap ng ganito simula ng gabing sumang-ayon siya sa pagsasaayos. Alam kong ito na ang wakas ng aming kasal. Ang kanyang pagmamahal sa akin ay kumupas na, kahit nasa pagiging aking asawa. Ano ang gagawin natin, Mark? Panatilihin ang pagsasaayos na ito hanggang sa mag-18 ang mga bata. Pagkatapos ay magdedesisyon tayo. Napaiyak ako, at sa aking pagkagulat, inilagay niya ang kanyang mga braso sa akin, ganap na sinira ako. Bumagsak ako sa kanya, mahigpit na kumakapit. Alam kong hindi niya ako mahal. Pero marahil ay hindi pa rin niya gustong makita akong umiiyak. Nawala na ang pagmamahal, pero nawala na rin ang galit.
Magdiriwang tayo ng Pasko ng magkasama, Luis, sabi niya, pero binubuhay ko na ang sarili kong buhay ngayon. Ang aming kasal ay halos tapos na. Dapat mong napagtanto iyon ngayon. Sinusubukan mong kumapit sa isang bagay na nanlumo at namatay. Kahit na itigil ko ang lahat, iba ka na ngayon, at ganoon din ako. Ayokong mawala ka, Mark. Asawa kita, at mahal pa rin kita. Bamantong hininga siya pero hindi bumitaw, dahan-daang hinahaplos ang aking likod. Nanatili siyang tahimik, alam na ang katotohanan. Alam ko ang iniisip niya at kung ano ang gagawin niya kalaunan. Hindi ko siya kayang kamuhian para doon. Sa wakas, bumitaw siya, binigyan ako ng pagkakataong panasan ang aking mga mata. Sinalubong ko ang kanyang tingin. Walang init, pero naiintindihan niya ang aking mga emosyon. Gusto mo ba ng hapunan? Tanong niya. Halos maiyak ako ulit. Matagal na simula nang magkasama kaming naghapunan. Nagluto kami ng isang bagay na simple at nakabubusog. Naging awkward ang usapan, at ang ilang mga paksa ay hindi pinapayagan, pero pagkatapos ng ilang beer, nagsimula kaming magbalik tanaw. Nasaan ang mga bata? Tanong ko sa wakas. Si Zara ay lumabas kasama ang mga kaibigan. Si Matthew ay nasa isang sleepover. Nag-e-enjoy lang ako sa isang gabing mag-isa. Okay lang, Luis. Sa tingin ko kailangan namin ang usapang ito. Galit sa akin si Zara. Umiling siya. Hindi siya galit sa iyo. Daddy's little girl siya at ayaw niya na may boyfriend ang kanyang ina. Ano ang iniisip niya tungkol sa pagkakaroon ng girlfriend ni Daddy? Humadyak siya. Sa tingin ko medyo nagseselos siya. Pakiramdam niya ay pinababayaan siya. Mahal mo ba si Emily, Mark? Alam mong mahal ko si Emily. Siya ang aking best friend sa halos buong buhay ko. Kasama mo ba siya ngayon? Hindi. Nandyan siya para sa suporta. Hindi siya makakasama sa akin hanggang sa magdiborsyo tayo. Hindi ko mapigilan ang luha. Seryoso ka ba tungkol sa diborsyong ito? Masaya ka ba sa ating kasal? Ito ang pinakamahabang usapan na nagkaroon tayo sa loob ng isang taon. Sana ay katulad ng dati ang mga bagay, pero hindi mo maibabalik ang oras. Ang nagawa ay nagawa na. Inimbitahan niya ako na uminom sa kanyang cabin. Pinalamutian ito ng pagmamahal, mainit, at gustong-gusto ng mga bata na gumugol ng oras doon. Nagbahagi kami ng isang bote ng alak, pinag-uusapan ang nakaraan. Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa kanyang mga bisig. Napagtanto ko na masyado akong nakainom. Nanlumo ako nang mapagtanto ko na walang nangyari. Iminulat ni Mark ang kanyang mga mata at ngumiti. Tila nakainom tayo ng kaunti kagabi. Nakadamit pa rin tayo, kaya walang nangyari. Nang kumalong si Mark, tinanong ko, magiging interesado ka ba? Kailan ang huling pagkakataong ginawa mo ito? Mahigit 1 linggo na ang nakalipas. Itinaas niya ang kanyang kilay. Hindi ako tumigil sa pagkakita sa iyo na kaakit-akit, Luis. Maganda ka pa rin. Ibig mo bang sabihin iyon? Siyempre, hindi ako magsisinungaling tungkol doon. Mark, alam kong hindi mo ako masyadong gusto, pero palilibangin mo ba ang iyong asawa? Hindi pa tayo nakakagawa ng anuman sa loob ng mahigit 1 taon. Miss ko na ang makasama ka. Bamantong hininga siya at hinayla ako ng mas mahigpit, ibinubulong na humihingi siya ng tawad. Ibinulong ko pabalik na hindi siya dapat humingi ng tawad. Isinara niya ang isang bahagi ng kanyang sarili sa akin, at hindi niya maibigay sa akin ang bahaging iyon. Salamat sa pagsasabi sa akin na maganda pa rin ako, bulong ko. Nawala siya para maligo, pagkatapos ay nagbihis at kumain ng mabilis na almusal. Habang aalis siya, humingi ako ng yakap. Ibinaba niya ang kanyang bag at niyakap ako ng mahigpit sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon. Sa isang paraan, ito ay isang simbolo ng katapusan. Isang huling yakap bago siya umalis, pero alam kong isang araw ay yayakapin namin ang isa't isa sa huling pagkakataon bago matapos ang aming kasal. Mahal kita, Mark, bulong ko. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo. Hindi siya sumagot. Sinundan ko siya papunta sa driveway,
Pinapanood siyang sumakay sa kanyang SUV. Hindi ko napigil ang kumaway, at bumusina siya bago umalis. 18 ka na ngayon, Zara, at 16 si Matthew. Sa tingin ko oras na. Didi hindi siya masyadong umiyak. Niyakap ko siya at hinagod ang likod niya. Alam kong nabasag ko lang ang puso niya. Umasa siyang mailigtas namin ang aming kasal, ngunit alam niyang ilang beses ko nang nabanggit ang diborsyo. Kinagabihan, matapos lumipat sa aking bahagi ng bahay, tinawagan ko si Emily at sinabi sa kanya na ibinigay ko na ang mga papeles kay Luis. Sinubukan ni Emily na itago ang kanyang excitement habang nagtatanong kung kailan ako lilipat sa kanya. Alam kong lilipat na ako dahil pagmamayari ni Emily ang kanyang bahay at inaasam-asam na niyang sumama ako sa kanya. Hindi ako nabahala sa pag-iwan ng bahay kay Luis dahil alam kong papayag siyang ibenta ito kapag sapat na ang edad ni Matthew. Ang desisyon ay nagpaga ng bigat sa aking mga balikat, at ang tensyon ay hamupa. Nabahala si Luis ngunit pinanatili ang kanyang cool. Narinig ni Zara si Luis na sinasabi kay Tom na kailangan niya ng kaunting oras at ipinaalam sa kanya ang sitwasyon. Nawala si Luis ng araw na lumipat ako, dinala si Matthew sa kanyang mga magulang. Alam nila ang lahat, kasama na ang aming diborsyo. Pinirmahan niya ang mga papeles, at ang natitira na lang ay ang pinal na hatol ng korte. Dumating si Emily habang nag-iimpake ako. Sinalubong ko siya ng isang halik, at matapos i-load ang aking kotse ng mga kahon at maleta, kumuha siya ng ilang mas maliit na kahon, iginiit na ang kanyang bahay ang magiging aming tahanan. Pag-alis sa bahay sa huling pagkakataon, nakaramdam ako ng bigat sa puso. Mahigit 20 taon na kaming kasal, at bagaman hindi namin ipinagdiwang ang anibersaryong iyon, ang bahay ay naglalaman ng maraming magagandang alaala. Bago umalis, sumulat ako kay Luis ng isang maikling liham upang mapasaya siya. Hindi na ako nakaramdam ng galit o kapaitan. Oras na para sa aming dalawa na mamuhay ng aming mga buhay. Nang makarating kami sa aking bagong tahanan, ibinaba namin ang aming mga gamit at inilagay ang karamihan sa aking mga damit sa aming silid tulugan. Nagkaroon ako ng ilang mga pagsusuri, Mark, bulong niya. Kaya ko pa ring magkaroon ng mga anak. Ngumiti ako. Tiyak na mapag-uusapan natin iyan. Mahal kita, Mark. Sa nakalipas na ilang buwan, nahulog ako sa pag-ibig sa iyo. Ikaw ang naging matalik kong kaibigan sa halos buong buhay ko. Maniwala ka sa akin, pareho ang nararamdaman ko ngayon. Kailan ang huling pagkakataon na nakasama ka ang isang tao? Ilang buwan na ang nakalipas. Nagpa-test ako pagkatapos ng huling pagkakataon ko kay Cindy. Okay lang ako. Kailan ang huling pagkakataon mo? Namula siya. Hinihintay kong simulan mo ang diborsyo. Alam kong hindi ako makapaghintay hanggang sa ito ay opisyal. Naghanda siya ng hapunan ng gabing iyon, at naupo kami sa isang hapag-kainan na may ilaw ng kandila, nagbahagi ng alak at madaling pag-uusap. Pagkatapos ng hapunan, nilagay namin ang mga pinggan sa dishwasher, at dinala niya ako sa kanyang silid tulugan. Iba si Emily kay Luis, mas maikli at mas payat. Makalipas ang 2 buwan, 1 buwan matapos mapinalisa ang aming diborsyo, nag-propose ako kay Emily pagkatapos ng isang magandang hapunan sa harbor. Nagmadali siya sa akin nang ilagay ko ang singsing sa kanyang daliri. Sa bahay, nagpasalamat siya sa akin sa pagpapasaya sa kanya. Sinabi ko sa mga bata ang tungkol sa engagement. Tuwang-tuwa si Zara dahil gusto niya si Emily. Masaya si Matthew ngunit umasa na magkakasundo ang kanyang mga magulang. Hindi ko sinabi kay Luis. Sa panahon ng proseso ng diborsyo, pinanatili namin ang aming distansya, inaayos ang lahat ng hindi nagkikita. Ayaw ni Emily ng isang engranding kasal, isang singsing lang sa engagement, isang puting damit, at mga panata upang gawin kaming mag-asawa. Maliit ang aming pangalawang kasal, kasama lang ang malalapit na pamilya at kaibigan. Dumalo ang aking mga anak. Nagulat si Matthew ngunit tinanggap ang imbitasyon, nagpapakita ng katapatan sa kanyang ina. Hindi ko inimbita si Luis, alam kong masasaktan siya. Sa panahong iyon, nakikisalamuhan na ulit kami,
at bumisita na siya sa aking bahay ng higit sa isang beses. Hindi alintana ni Emily si Luis, ngunit iminungkahi niya na maraming panghihinayang ang dating asawa ko. Sa araw ng aming kasal, 5 buwan nang buntis si Emily. Nagliliwanag siya, umaasam na maging isang ina, at hindi ako makapaghintay na maging ama ulit. Natagpuan ni Mark ang kanyang kaligayahan noong araw na pakasalan niya si Emily. Hindi ako inimbitahan at malamang na hindi ako pupunta kung inimbitahan ako. Sa kabila ng lahat, masaya ako para sa kanila. Maganda si Emily sa mga larawan. Kinamuhian ko siya ng ilang sandali pagkatapos lumipat si Mark, ngunit ang mga damdaming iyon ay nawala pagkatapos niya akong imbitahan, at napag-usapan namin ang lahat. Ang pagpapakasal kay Mark ang naging pinakamagandang araw ng buhay ko, katumbas lamang ng kapanganakan ng aming mga anak. Pinagsisisihan ko ang paghiling ng isang bukas na kasal at kumilos dito. Kinabukasan, sa araw na iyon tumigil ang aking asawa sa pagmamahal at pagtitiwala sa akin, na nagmarka ng simula ng katapusan. Bumagal ang relasyon ko kay Tom pagkatapos ng diborsyo. Mahal ko siya, ngunit hindi niya kailanman iiwan ang kanyang asawa. Kalaunan ay tinapos namin ang mga bagay-bagay ng maayos. Nag-iisa sa malaking bahay kasama lamang ang aking anak na lalaki dahil lumipat na si Zara para sa unibersidad, naramdaman ko ang bigat ng aking mga desisyon. Sinisi ako ni Zara sa lahat ngunit bumibisita pa rin sa mga katapusan ng linggo. Kakailanganin ng oras upang lubos na maayos ang aming relasyon. Mahirap muling makahanap ng pag-ibig. Bihira ang mga lalaking tulad ni na Mark at Tom. Kay Mark, sinira ko ang isang magandang kasal, at si Tom ay isang mabait na lalaki na hindi kailanman nagnanais ng isang buong pangako. Paminsan-minsan akong nakikipag-date ngunit nakita kong hindi sinsero ang karamihan sa mga lalaki. Naging tapat ako tungkol sa aking diborsyo, na humantong sa malupit na paghuhusga at mga pangalan. Makalipas ang ilang taon, nakilala ko si JN, na tila isang mahusay na tugma. Nag-date kami, at bagaman siya ay isang disenteng kasintahan, walang mga spark tulad ng kay Mark o Tom. Nagpa siya akong manirahan para sa companionship kaysa sa passion. Sa araw ng Pasko, pumunta ako sa apartment ni John, natagpo ang walang laman. Natuklasan ko ang isang address at nagmaneho doon, natagpuan ang kanyang kotse at isa pang hindi pamilyar sa bahay. Isang babae ang sumagot sa pinto. Hello, may maitutulong ba ako? Hinahanap ko si John. At sino ka? Ako ang kanyang mistress. Paumanhin, ngunit hindi ko alam na kasal siya. Dumilim ang kanyang mga mata. Hindi mo alam. Hindi siya kailanman nagsusuot ng singsing o binanggit ka. Ako ay nasa isang bukas na kasal at hindi kailanman makikisali kung alam ko. Bamantong hininga siya, nagpapasalamat sa akin habang lumitaw si John. Oh crap, bulong niya. Isa kang tanga, JN, sabi ko. Hindi ako kailanman makikisali kung alam kong kasal ka. Nagpaumanhin sa akin si Diane, ang kanyang asawa. Paumanhin, Diana. Napagdaanan ko na ito dati at walang ideya. Tiningnan ko ulit si John. Isa kang napakalaking tanga, at sa paraan, tapos na tayo. Hindi ako kailanman nagsinungaling tungkol sa aking nakaraan o kung bakit ako nagdiborsyo. Alam kong nagkamali ako, ngunit isa ka lamang manloloko. Pagbalik sa kotse, tumanggi akong umiyak dahil sa kanya. Naawa ako kay Diana at umasa na wala silang mga anak o kung mayroon man sila ay malalaki na. Kaya hindi sila maaapektuhan ng diborsyo. Malamang nasasabihin niyang baliw ako o nagsisinungaling, ngunit alam ko ang mga detalye tungkol sa kanya na tanging asawa lang ang makakaalam. Nagmamaneho ng walang patutunguhan sa paligid ng bayan, hindi ko alam kung saan pupunta. Ang mga bata ay kasama ni na Emily, Mark, at kanilang mga pamilya, at ayaw kong makisali kahit na mayroon akong nakatayong imbitasyon. Huminto ako sa bahay na itinago ko pagkatapos ng diborsyo ngunit hindi ko kayang pumasok at mag-isa sa Pasko. Nagbubuntong hininga, nagmaneho ako sa bahay ng aking dating asawa. Binuksan ni Mark ang pinto, nakita ako, at niyakap ako habang umiiyak ako.
Patuloy akong sinisira ang lahat. Humihikbi ako sa kanyang dibdib. Hindi inaasahan, naramdaman kong may isa pang tao na yumayakap sa akin. Manatili ka sa amin, sabi ni Emily. Pamilya pa rin tayo, Luis. Mark, palagi kang malugod na sumali sa amin. Luis, narito ang aming mga anak, at maaari kang makipag-usap sa aming anak na babae. Ipapakilala kita bilang Tita Luis. Tiningnan ko ang mukha ni Mark. Hindi pa siya gaanong nagbago mula noong aming diborsyo at mukha pa rin siyang masaya tulad ng sa mga unang taon ng aming kasal. Sigurado ka bang okay ka? Hawak nilang dalawa ang aking mga kamay. Sigurado kami, sagot ni Mark. Pasko, isang panahon para sa pamilya. Pasasalamat, at pagpapatawad. Pinatawad na kita, Luis. Oras na para patawarin mo ang iyong sarili. Ngumiti ang aking anak na babae at niyakap ako habang hawak ko ang aking apo. Palakaibigan tulad ng dati ang mga magulang ni Mark, at magalang at malugod ang mga magulang ni Emily. Niyakap ako ni Matthew sa loob ng ilang oras. Ang paggugol ng araw sa isang mapagmahal na pamilya ay nagpangiti sa akin muli. Umalis si Zara, ang kanyang asawa, at anak sa hapon, at umalis si Matthew ilang sandali pagkatapos upang makita ang kanyang kasintahan. Maagang umalis ang parehong hanay ng mga magulang, iniwan ako kay Mark, Emily, at kanilang 3 taong gulang na anak na babae. Ipinapaliwanag ko ang nangyari habang umiinom kami ng alak. Nakikiramay at nakakaunawa sila. Inalok pa ni Mark na harapin si JN, na nagpangiti sa akin. Hindi ako maaaring manatili buong gabi, ngunit iminungkahi ni Emily ang isang lugar para sa akin na manatili. Ibenta ko na ang bahay, sabi ko sa kanila. Masyado na itong malaki para sa akin ngayon. Maghahanap ako ng apartment o isang bagay. Mangyaring manatili ka ngayong gabi, Luis, dagdag ni Mark. Nagtagumpay kaming magkasama sa loob ng halos 2 taon noong mahirap ang mga bagay-bagay. Ngayong magkaibigan na tayo, hindi mo kailangang umalis. Sigurado ka ba? Napansin kong nagkatinginan sila at ngumiti. Ipack mo ang iyong mga gamit, Luis. Palagi kang malugod dito, sagot ni Emily. Pagkatapos ng isang mahabang shower, pinanood ko mula sa pintuan habang binabasa ni Mark ang isang kwento sa kanilang anak na babae. Pinipigilan ang mga luha, naaalala kung paano niya ginawa ang parehong para sa aming anak na babae noon. Patungo sa silid-tulugan ng bisita na inihanda ni Emily, binigyan ako ni Mark ng isang yakap bago gawin ni Emily ang parehong. Sana ay maging mabuting kaibigan tayo sa hinaharap, mahina niyang sabi. Ibig sabihin ay makikita ko siya ng mas madalas. Mahal mo pa rin ba siya? Tumango ako, halos hindi ko mapigilan ang mga luha. Paumanhin, Luis. Sana ay maintindihan mo. Paumanhin din. Narinig kong nagsara ang kanilang pinto sa silid-tulugan at isinara ang aking sariling pinto. Nakahiga sa kama, kinamumuhian kong mag-isa, ngunit mas mabuti iyon kaysa sa anumang ibang pagpipilian maliban sa pagiging kasama ni Mark. Pinag-isipan ko ang aking buhay at hinaharap. Siguro ay dapat akong mag-focus sa aking karera at mga apo at itigil ang pakikipag-date. Walang selos kay Emily. Nasa kanya ang lalaking gusto niya, at hindi ako isang banta. Siguro ay maaari ko lamang siyang maging kaibigan. Bukas ay isa na namang araw. Kalaunan, malalaman ko rin ito.